pala sa walang kwentang bagay. Ngunit may isa sa kanila ang may plano. May naghanap sa akin, sabihin mo, nasa kwarto lang ako ah. Ang kanilang magulang ay sabay-sabay na napatingin sa isa't isa. Halatang may duda. Binuksan nila ang pinto at tinignan kung talagang nasa loob ang kanilang anak. Ngunit wala. Tinignan nila si Jenna. At si Jenna walang imik at bumalik sa tulog kasama ang kanyang tatay. What? Ilang oras na pabalikas ay si Jenna ay nakatulog na sa kanilang silid. Ganon din ang kanilang tatay. Nang biglang may bumukas ng pinto. Seb, bakit yan na lang? Saan ka galing? Punta ko sa bahay ng kaibigan ko. Gumawa kami ng project. Alam mo anong oras? Alas 10 na ng umaga. At lang kami na magsasabi sa'yo. Saan ka magpunta? Gumawa kami ng project. Kaya kasi, project? Talaga ba? Project? Saka sa organ mo yan. Saan ka magpunta? Paano pinagsasabi mo? Tapos ang ala ka pa. Jessa naman! Uminom ka ba? Please, hindi ako uminom! Ano yung hawak mo? Beer. Isang kasinungalingan naman ang ginawa upang protektahan ang kapatid mula sa parusa. Ngunit hindi lang dito nagtatapos ang kasinungalingan ng magkakaroon. Kinabukasan galing sa paaralan ang kanilang pinakabatang kapatid na si Jen. Ang guro niya sa ESP ay nagbigay ng tatlong aralin. Ang iba ay nag-research sa internet, ang iba nagbabasa, ang iba naman ay pinabayaan na lang. Ngunit si Jen ay may ibang paraan. Mabilis na sinara ni Jen ang laptop nang papalapit na ang kanyang magulang. Diretsyong tingin kay Jen. Pagkatapos noon ay naglaro si Jen ng Mobile Legends. Isang kasinungalingan naman ang ginawa upang magmukhang masipag na may kasamang lihim na maaaring makukin anumang oras. Isang mamahaling vase ang nabasag sa sahig. Si Jessa na tahimik na katayo ay halatang siyang may gawa. Galit-galit pumasok ito sa kanyang kwarto. Tamang-tamang si Jen lang yung nasa sala. Yung florera na binasag ni Jessa ay nasa sahig pa rin. Who broke this? Jen, did you break this? Opo, tayo! Si Jen ko yung nakabasag! Dito ako sa kwarto, narinig ko yung pagkabasag ng nolera! Bakit ako pinagpilitan? Eh, nasa kwarto ako, di ba? Wala naman lang ako nakabasag. Eh, di hindi na ako nakabasag. Kanina ako dito naglalaro. Boy, tama na yan. Since you will admit it, both of you will clean the house and wash the dishes. May nakakatawa sa usapan natin. Magtulong ka din sa pagbigas ng bahay. Palagi ko lang sa cellphone. Puro na kayo gala at tulog ang cellphone. Anong mararating niyo sa buhay? Masabutin na Isa na naman kasinungalingan na ginawa upang mabasag at tapan ang parusang ibig lamang ibigay sa nakagawa nito. Ngunit sa kasamang palad, hindi na nga siya nakatama sa parusa. Siya pa ay nakadamay ng inosenteng kapwa upang pagtagpan ang kanyang kasinungalingan. At dahil sa paulit-ulit na kasinungalingan, lumala ang tiwala sa isa't isa. Hoy! Nag-aaral ka na naman ng AI? Ha? Really? Eh ano naman? Hindi mo naman ako tinutulungan mag-aral ah. Eh kasi tinatawag niya ako mag-study. Ay, pareho! Kayo nga dyan, palaging tamad. Ako naman palagi sila kung nalita nila mama at daddy eh. Wait a moment. Eh, ikaw naman kasi. You're cheating. Kaya niyo ako, nag-cheat din naman ako at nagsisinungaling sa kanila pero hindi ako nahuhuli. Sa dami ng kasinungalingan, dumating ang gulo. Dahil sa kasinungalingan, hindi na nila alam kung sino ang dapat paniwalaan. Ngunit sa lahat ng kasinungalingan ay may katapat na parusa. Lahat kayo may kasalanan.
We can't trust you anymore. Hindi mo ginawa. Saan sinawala namin sa inyo? At sa huli, ang pinakamasakit na parusa ay mawala ng tiwala na iyong sariling pamilya. Kami ang